ito na ata ang susunod na Malapacquiao sa bansang Britanya. Simula nga nang pinasok nito ang professional boxing noong 2023 ay nananatiling undefeated mga bay ang dugong Pinoy sa larangan ng larong palakasan. Lumaban nga rin ito sa Asian Games noong September 2023 at kahit nga ito'y lumaki doon sa Britanya mga bay ay kusa itong nag-apply ng dual citizenship para mairepresenta ang bansang Pilipinas sa kanyang mga laban. Ang batang Pinoy nga na ito mga bay ay walang iba kundi si Tom Welland at sisilipin nga natin ngayon ang kanyang huling 3 laban simula noong 2024 hanggang sa taong kasalukuyan. Pero bago ang lahat mga bay, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button at na rin ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. Sa huling laban ng dugong Pinoy sa nakaraang taon ay nakaharap nga nito mga bay ang pambato ng Nicaragua na si Darwin Martinez. Lumalaban sa featherweight division ng dugong Pinoy at batang-bata pa nga ito sa edad na 20. Nag-unat-unat pa itong Nicaraguan na parabang may gusto siyang gawin sa laban, pero uobra kaya ito sa bilis ng mga pinapakawalang kombinasyon ni Kabayan. Umabot pa nga dito sa round 2 ang kanilang salpukan at kung saliksi lang ng dugong Pinoy ang pag-uusapan ay iba talaga kung lumaban ang mga boksingirong dating mga Olympian tulad nga ni Charlie Suarez na namamayagpag ngayon sa super featherweight division. Sa pagsugod nga ng Nicaraguan dito mga bay ay hindi na ito nakita ang bilis ng dalawang kombinasyon ng dugong Pinoy na kung saan ay tumama ang left hook sa kanyang panga na nasundan pa ng straight right ay bagsak ito sa luna. Muli pa man itong nakatayo sa bilang ng referee at sa pagpapatuloy nga ng kanilang salpukan ay halatang hilong-hilo pa ito at hindi na magawang iwasan ang mga kombinasyong pinapakawalan ni Kabayan. At matapos ngang masundot ng bulusok na kaliwang suntok ang bodega ng kalaban ay muli itong napaluhod sa luna. Hiyawan ang mga fans ng dugong Pinoy sapagkat ilang segundo na nga lang ang itatagal nitong Nicaraguan at isang perpektong suntok na nga lang ang kinakailangan para tapusin ng dugong Pinoy ang laban. At sa loob nga lang ng 2 minuto at 51 segundos dito sa round 2 mga bay ay panalo ang Pinoy matapos nitong 3 beses pabagsakin ang Nicaraguan. Sa pagbubukas ng taong 2025, noong February 9, 2025 ay muling lumaban si Tom Welland. Dito ay bitbit niya ang kartadang 6 wins with 3 knockouts. Makakalaban ng dugong Pinoy ang binansagang troublemaker ng South Africa na si Mikael Ramabelitsa. Medyo may edad na itong nakalaban ng dugong Pinoy. Kung hindi man halata sa postura nito ay 43 anyos na itong South African mga bay. At kung sa experience man ng kalaban ang pag-uusapan ay 40 beses na itong nakipagpukpukan sa larong palakasan. Sa edad nitong kalaban ay hindi nakapagtatakang mas makunat pa ito sa ating inaasahan. Sa kabilang banda ay maraming mapupulot na experience ang dugong Pinoy na maging tulay para mabuksan nito ang kanyang mga natatagong abilidad na maaaring magamit sa iba't ibang klaseng katunggali. He got caught with a decent combination there, but did manage fairly well. So, as I was saying, rather than if he can get it, and if he is one of those, they both miss. But the speed of this round, he's shown why he can potentially be a star. Oh, good left hook. Got him. Did he get him off balance or did he wobble him? Goes after him. It's the end shot. He's at unsteady leg. And goes after him again. Ilang beses ngang binomba ng Pinoy ng kaliwat kanang suntok itong South African. May mga pagkakataon pang muntikan na itong matumba, pero sa tindi ng pundasyon nito ay hanggang ang pagyanig lang ang nagagawa. And right hand.
to Welland and do him some damage. Umabot pa sa pang-apat na yugto ang bakbakang ito mga bay, at ang mukha ng kalaban sa may bandang kilay ay namumutok na parang longganisa ang kulay. Subalit ang bitbit nitong tibay ay dala-dala pati sa kanyang mukha na kahit sa anong malalakas na suntok na pinapakawala ng dugong Pinoy ay hindi pa rin ito nagigiba. Because Rama Bellezza now right on. There's the right hand again. Oh, lovely little body shot. Wicked left hook coming through down. Sa tindi na pamamaga sa mukha ng kalaban ay nagmagkasing hawig na ito sa isang palabas noong dekada 90. Mahigit sa 12 minuto na ang makalipas at sa pinapakawalang kombinasyon ng dugong Pinoy na walang kupas ay agresibo pa rin nakikipagsabayan itong kalaban na kahit ito'y bugbog sarado na ay hindi pa rin ito sumusuko sa nasimulang duelo. Rama Bellezza probably had the best running stage and it could be The fighter's mind, and if you're Rama Bellezza, oh, he's just been clipped with a left hook there. The speed, the blurring speed, another left hand. If you're Rama Bellezza, proud man, you want to be winning seems perhaps far-reached, far-fetched at this stage. Oh, well there, Rama Bellezza. Subalit sa huling 30 segundos dito sa round 5 mga bay ay nawawala na ng balanse itong si Rama Bellezza, at sa patuloy nga nitong pagsalo sa mga mabibigat na suntok ng Pinoy ay mas minabuti ng referee na itigil ang laban para iligtas si Rama Bellezza sa kapahamakan. Referee's in and he gets the job done in At dito nga mga bay ay panalo ang dugong Pinoy by technical knockout sa round 5. Yes, he can. 25 days lang din ang makalipas mga bay. Noong March 7, 2025 ay muling lumaban si Tom Welland, at dito nga ay nakaharap niya ang isang Tanzanian, 24 anyos ito mga bay, na may kartadang 5 panalo, 1 talo at 2 tabla. Sa match-up nga na ito mga bay ay masasabi kong may gustong patunayan ang kampo ng Pinoy, sapagkat maliban sa wala pang 1 buwan ang nakaraang laban nito ay heto na nga ito ngayon at nakipagpukpukan sa mas malaking kalaban, 140 pounds itong Tanzanian fighter mga bay, samantalang ang dugong Pinoy ay tumimbang lang ng 128 pounds. Look forward his side as well at the age of just 20. Still working him out. Just constant pressure, turning the screw, making you feel the pain, and then when the shots appear, Always looking for these little improvements. they just again just makes you forces you back. Kung inyong napapansin nga rin mga bay ay magulo ang footwork nitong Tanzanian, kaya medyo natagalan ang dugong Pinoy para habulin at madala sa kanto ng lona ang kalaban at doon paulanan ang kombinasyon. Kaya pagpasok dito sa pangatlong yugto ay inunahan na ng dugong Pinoy itong Tanzanian. Hinaharangan ito sa kaliwat kanan para hindi ito makatakbo, at dito nga'y ipapatikim nito ang mga umaalbarutong kaliwat kanang kamao sa mas mabigat na katunggali. So always looking to feel the pressure. He's always aware of something from the first bell. He just again, we also with that front foot I mentioned already. He plants it right in the centre of your stance, forces you to. Again, Lubanja backed up here. That left hook got through. Right hook to the body as well from one of theirs. That left. Halos 6 na kilo ang diferensya ng timbang ng dalawa mga bay doon sa weigh-in. Pero sa atin ngang nasaksihan ay sisiw lang sa dugong Pinoy at napapantayan nito ang bigat ng kamao at bigat ng depensa na mayroon ang kalaban. Right from Welland that he set up perfectly. And once again, Lubanja shows that he can. Sa kumpiyansang nakuha ng dugong Pinoy ay hindi na nga nito pinatagal ang laban, at 1 minuto nga lang ang makalipas dito sa pang-4 na yugto ay na-corner ng dugong Pinoy ang kalaban, at dito nga'y hindi na nito nilubayan ng kaliwat kanang kamao ang tagiliran ng Tanzanian. Imaginative punch picking here from Welland, and Lubanja is covering up. He's going to need to throw back. Kaya bago pa man mag2 minuto sa round 4 ay bagsak itong kalaban. Tom Welland, and I'm not sure Lubanja. Hindi na nga rin tumayo itong kalaban mga bay, at sa bakbakan nga na ito ay panalo ang dugong Pinoy by knockout sa round 4. Ngayon nga ay umakyat na ang record ni Tom Welland sa 8 wins with 5 knockouts. Never down before. Daghang salamat mga bay, daghang sa dulo ay different kayo, huwag bitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pakikomenta lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.